Today is my first chemotherapy session sa BCI. Dahil 8 AM ang call time natin sa hospital, maaga-aga tayong umalis dahil maraming ang mga ganap katulad nito. Walang kamatayang traffic sa Santa Maria. At fast forward, nandito na tayo. Malapit nga pala yung hospital ko sa Dangwa. So ayan yung view natin along the way. Bali magkakatabi nga pala sila ng Manila Memorial Park at Chinese General Hospital. Pagpasensyahan nyo na dahil medyo sinisipon tayo at masakit din yung katawan ko, pero push tayo for the video. So ito na nga ang ating hospital sa Benavides Cancer Institute, located to sa loob ng UST. Sigurado maraming magtataas ang kilay dahil nandito tayo sa private hospital. Pero isa po tayo sa naging mapalad na maipasok sa charity ng BCI. At dahil nandito nga tayo sa UST, magaganda-gandahan muna tayo bago malugos ang buhok. Umaawra nga tayo as Basha at hinahanap natin si Popoy sa loob ng campus. Asan ka na ba? Hoy, dalian mo girl, 15 minutes ka nang late. At dahil maaga tayong umalis, sumigwi nga tayong kumain muna sandali. At ayan, narinig tayo sa UST Hospital. At ayan, kalma muna tayo dito sa isang tabi habang hinihintay ang ating nurse. Bali dito nga pala sa BCI, binigyan ako ng option ng doktor ko. Kung sila ba yung magpo-provide ng gamot or ako yung bibili ng gamot ko. Which is as per doctor, mas cheaper kung bibili ako sa labas. At yun yung sinunod ko. At syempre, nakapag-marites na rin ako kung magkano ba talaga yung gamot sa loob ng ospital. At nako, talaga nga naman, kalahati ang itinaas ng gamot kumpara sa labas. Siya nga pala ang aking resident nurse na si Miss Bini. At dahil first time nga nating ikikimo, in-explain niyang mabuti yung mga gamot, yung procedure, at yung mga possible side effects na may experience natin during the session. Talaga namang mandirigma itong nurse na ito. Paano ba naman, isa lang siyang nurse during that time at napakarami naming patient, hindi lang isang room kundi 2 room, so patakbo-takbo ang mima niyo. Sa mga oras ngang ito, talagang pinakikinggan ko mabuti yung mga sinasabi niya, yung mga gamot na ibibigay. At sa totoo lang, ang tagal ko nang pinaghandaan tong oras na to, nawala na talaga yung kaba ko. Bagkus excitement yung nararamdaman ko dahil finally masisimulan na din siya. Yung gamutan ko, yung paggaling ko. Totoo nga no, kapag nandito ka na sa stage ng buhay mo, kapag binatuhan ka ni Lord ng sobrang bigat na pinagdadaanan, especially itong sakit na to, parang hindi ka na tumitingin sa mga madidilim na side ng buhay. Parang always on the positive side ka na. Tingnan mo naman yung itsura ko dyan. Parang walang sakit, di ba? Ang lusog-lusog. At ayan, tinuluyan na nga tayong turukan. Pero syempre, etyos na lang yan. Sa dami ba naman ng laboratory sa tusok na na-experience ko, kabisado ko na yung lapat ng karayom sa balat ko. And yes, ayan na, for the go na ang pagaling natin. Sa mga sandalingang ito, hindi ko na nasama sa video yung nangyari sa akin. Medyo nag-react ako sa gamot at nahirapan akong huminga. Kaya napagdesisyon na nilang ihiga na lang muna ako dahil, Diyos ko, munti ko na mamit si San Pedro. Ganun siguro yung nararamdaman ng mga inaatake sa puso. Fast forward na nga tayo at ayan, after 8 hours, Diyos ko, ready na tayong umuwi. Again, sa mga sandali na naman nga ito, kinakabahan na naman ako. And if nandito kayo sa UST, try nyo dun sa Eva's Restaurant. Mura na, masarap pa. At ito na ang ating bill reveal. Diyos ko, sabi ko na ang kaba ko may kinalagyan. Pero sabi ko nga sa inyo, dahil under tayo ng charity, hindi ganun yung babayaran natin dahil pasok pa rin siya sa PhilHealth. At kung may PWD pa ako, ay nako, wala na akong babayaran. Tanging gamot lang talaga yung ginastos ko dito sa pagpapagamot ko na to. Sa part na nga ito, hindi muna ako magsasalita dahil ito yung pinaka-importanting part. If katulad kitang cancer patient, makakatulong to sa'yo. Buhok po, may pwedeng hindi mag-fall, pwedeng magkaroon ng ng thinning or falling of hair. If in case you may wear wig or hairpiece. Tapos, magiging sensitive na po yung mga skin natin, particular po yung scalp natin. So, use mild hair shampoo po. Your skin and nails may discolor po. Pwedeng medyo mapumus siya or mangitim, pero hindi po lahat ng pasyente nagkakaroon ng ganong reaction. Okay? You may experience numbness, redness, or increased sensitivity. Ito yung parang nangunguryente po. Opo. Pag ganun po, kung wag kayo maglalagay ng any harsh ointment or harsh na lotion, ano lang po, petroleum gel lang kung sakasakaling may increased redness or sensitivity po. Okay? Kung nag-increase po yung numbness, yung pangingilo, or nag-increase po yung redness, inform nyo lang po yung doctor or sabihin nyo kay Dr. Hill po. Okay? If in case magkaroon ng singaw po sa bibig po, pwede kayong mag mouthwash na 1 glass of water plus 1 teaspoon of baking soda, or bili kayo ng mouthwash na chlorhexidine.
Yung Listerine hindi po yun. Hindi po Kasi yun. matapang yun. Bili po kayo ng mouthwash na ang content chlorhexidine po. Oh, sige, ano po? You may experience nausea and vomiting pag susuka. Pag ganon, continue lang po eating. Huwag po kayong mag-skip ng meal. Pwede kayong kumain small frequent feeding. Paunti-unti basta madalas po. Or Opo. ang kainin niyo po yung mga soft bland diet. Ibig sabihin po parang lugaw, bread, mga ganon. Huwag masyadong extreme na spicy or extreme na flavors po para hindi kayo masuka. Okay? Kapag po nasusuka, pwede kayong mag-suck ng ice chips po. Okay? Or mint kung gusto niyo po. Okay? If in case may experience kayo ng changes sa pagpupo, pwedeng diarrhea or pwedeng mag-diarrhea or maging soft yung stool natin, continue lang po ng small frequent feeding and drink a lot of fluids. Okay? Or minsan naman constipation. Ganun pa rin po ang approach natin. You may take a lot of fluids or fruit juices po. Okay? Yan po. Since po chemotherapy, it decreases po yung ating immune system po natin. So you may develop infection po. So after this po, stay away from crowded places. Stay away from people na meron pong sakit, lalo na kapag may fever, cough, or colds. Wear a mask kahit po sa bahay. Opo. And then, take your temperature at least 3 times a day. Ang kinoconsider po natin sinat is 37.5 pataas po. Okay? Opo. If po nakaramdam kayo ng anything unusual, ng hina, nagsininat or lagnat, you have to inform po yung doctor niyo at once po. Ayan po. Tapos may take home naman kayong binigay ng gamot sa inumin po natin yun para hindi tayo magkaroon ng further reaction. Ma'am, may changes lang po tayo ng mga diet natin once nag-chemo tayo. Do not eat raw foods. Yung mga sushi, mga ganun po. Avoid too hot, too spicy, and too acidic food. Kung nagtitake po kayo ng any herbal medicines, stop na po nyo yun. Syempre po, do not smoke or drink alcohol, and do not socialize with sick people po. Kasi we want to protect you po. Ang operating hours po ng BCI, Mondays to Friday, 8 to 5. Cut off po namin 12 p.m. Kasi po, tulad po, pag mahaba po yung ating procedure, kailangan po as early as 8 a.m. nandito na po tayo. Close kami po ng Saturday, Sundays, and holidays po. Ito po yung aming trunk line, ito yung aming local number. And may number naman po kayo ni Dr. Phil po. Wala. Kay Miss Eva lang. Ating sa Yun na Kung lang. may concern kayo sa outpatient consult schedule. Yan po sa inyo. Ma'am, baliras na. Yung sa acidic na to, pwede naman ng fruits, no? Wala namang Apo, fruits. Wala namang bawal. Sa fruits po, avoid po tayo ng fresh, yung mga raw foods. Yung may mga balat lang. Balat. Halimbawa, kakain kayo ng apple, tanggalin yung balat. Yung banana naman po, di ba yung topmost ng banana, tanggalin niyo po. Kasi di ba hindi siya nakocover ng Tapos, sa pinya naman po, as much as possible, linisin niyo po. Or kung if you want talaga fruits, canned fruits. Pwede yun. Apo. Okay yun. Apo. Sige, sige. At ayun na nga, salamat sa pagsama sa journey ko na to. So, 1 down, more to go. At sobrang salamat sa mga tumutulong, nagpe-pray at nagre-reach out sa laban ko na to.